Hi guys, good day! Andito kami ngayon sa forest nila Nico kasi mag-shooting practice sila. So kasama niya yung friend niya na si Pauli. Si Nico and si Pauli are Finnish hunters. So this year, start na ng hunting season dito sa Finland and pwede na mag-start mag-hunt ng rusako or yung forest hare. Tama ba? Basta yung rabbit na nasa forest, guys. Tapos, pwede na rin mag-hunt ng hirvi or yung mga moose or ng mga tawag nito. Ang tawag nito yung pwede na rin mag-hunt ng mga deer. So, dito sa Finland, when you are a hunter, it means that you are licensed to own a shotgun or a gun for the purpose of hunting only. So, si Nico, may ginawa, si Nico and si Pauli, meron silang ginawa dito sa forest nila Nico na place, na shooting practice place nila. So, meron silang area dito na nilagyan nila ng something na parang target nila, guys. So, wala akong dalang basket, guys. So, ang bit-bit ko lang is itong aking bucket kasi ang purpose ko is mag-pick ng pauluka or yung lingonberries kasi kailangan din namin yan para sa winter and kailangan din namin na mag-store nun for our food para sa mga cakes na gagawin ko. So, dito sa forest nila, meron silang ginawang shooting range for the purpose na yung pansarili lang nila. So, since own naman nila itong lupa na to sa kanila, tong buong forest dito na side, so pwede sila mag-shooting. Pero guys, meron akong gustong sabihin kasi ang purpose ko lang talaga today is mag-pick lang talaga ng lingonberries. Kaya balde lang at saka yung pang-picker ko ang bit-bit ko. Pero nung papasok ako dito sa loob ng forest, guys, meron ako nakita. Tingnan nyo to, ano to. Tingnan nyo to dito, guys. Di masyado malayo galing dun sa labo. Eto na, dito tumubo ang sobrang daming chanterelles. Yan, guys, oh. Paano yan? Wala akong pang-pick. Wala akong dalang kutsilyo. Pero pwede ko naman to ma-pick by hand. There's a lot of them. Sobrang dami, guys. Tingnan nyo naman. Hanggang doon sa likod pa. So, paano yan, guys? Nagpipick ba tayo ng mushrooms? Ayan, o. Sobrang dami yan dun sa likod. Baldi lang ang bit-bit ko. For the purpose lang talaga ito ng pag-pick ng lingonberries. Or yung mga pauluka. Siguro babalikan ko na lang to, guys. Hindi ko pa alam. Pero ako lang naman, and si Nico and Pauli andito sa forest. Si Annie, guys, andun din sa car. Ay, naku. Sobrang dami talaga ng mushroom sa forest, guys. Hindi sila maubos-ubos. Pero siguro, since wala akong kasing dalang basket, wala akong dalang knife, mag-pick na lang muna ako ng tawag nito ng pauluka. Tapos later i-pick ko yung mga chanterelles nandoon. Sabi ko kay Nico, guys, maraming ng mushrooms. Papakita ko sa kanya kasi ito siya, hindi siya marunong magharap ng mushrooms. Look, daddy, there's more mushrooms there, oh. Yun, oh, may color yellow din doon. Chanterelle din yan. Let's go this way. Suwaran, ethane pine. Straight ahead. Straight ahead. Nico, do not cut the trees here, huh? But you just clean them. Mutta, here, cut so tala. And then here. And then you look there. There, look that side. Yo, näit ka sen? Did you see it? Joo, ja sitten harvena. En ota kaikkia pois näitä. Joo. Ja sitten I let this for like a mixed forest. Yeah, katso. There. It's over there. Tuolla, joo. Onko? Joo, paljon. It's a lot, right? It's quite a lot. Lalakad na ako dito, guys. Papasok sa loob ng forest sa other side.
Hindi ako pwede mag-pick doon same side kung saan mag-shooting si Nico kasi baka matamaan ako ng baril or ng bala ba. Pero yung ano nila, shooting range nila doon, diretso naman yun siya papunta sa wall na bato. So dito ako magpipick ng polo kung meron pa ba. Kasi wala kaming polo sa bahay. Kailangan din namin mag-store nun. Ay, guys, tingnan nyo. Ayan o. Merong chanterelle. Hindi ko talaga alam kung magpipik ako ng polo or pang chanterelle lang talaga ang punta ko dito. Yan o, meron. Baka dito din na side, meron din ba? Pupulutin ko na lang tong isang mushroom na nakita ko dito. Yan o, ang ganda niya. Sabi nung isang subscriber natin, hindi ko daw tinatabunan. Tabunan ko daw sana. Tinatabunan ko naman. It's just that hindi niya talaga makikita kasi hindi naman lahat napapakita sa video. But for your own satisfaction, ayan, tinabunan ko na yan ha. Saka, don't you guys worry kasi ngayon, autumn na nga, lahat ng dahon is nahuhulog na talaga siya sa lupa. Kahit na yung ibang area na pinagkunan ko ng mushroom, hindi ko siya na-cover. But nasa ilalim na yung kanyang mycelium, nasa ilalim ng moss. They are still protected as long as hindi sila exposed. Pero may mga areas talaga na kailangan mo siyang i-cover, like open siya. Pero kapag sa side ng road, alangan naman tabunan ko pa yun. Mahulog din yung itatapon ko doon. Pero guys, kapag yung mycelium naman is nagstay na siya dyan sa isang lugar. Ayan na, narinig nyo na yung putok. Nakuyawan pud ko da. Sobrang malakas yung baril ni Nico. Pag yun na nga. Kapag yung mycelium, kapag nagstay na siya doon, magstay na yun doon as long as andyan yung kanyang puno kung saan siya magde-develop. Kasi kailangan nila ng ugat ng puno ng birch trees and pine trees. Kaya, don't you guys worry kasi dito sa Finland, every year nag-harvest ng forest. Mapuputol at mapuputol, mawawala ang mga mushrooms kapag naputol ang mga puno. But when there's a new tree that will grow, mycelium will still develop there. Hindi naman kagaya sa atin dyan sa Philippines na ang pag-harvest ng forest dito is hindi pinuputol lahat. Hindi kagaya dyan sa atin, putol lang ng putol, walang tanim. Dito, kapag nagputol ng puno, kailangan mo siyang i-replace. Like for us, few years ago, 2 or 3 years ago, nagtanim kami ng 2,000 trees doon sa area na malapit dito. Malapit dito sa Labo. Kasi nakat yun ni Nico ang mga puno doon. But I will show to you na hindi lahat is pinuputol. Kasi mag-iiwan talaga yan sila ng a few trees around the area kung saan nagputol ng kahoy. Mag-iiwan sila ng puno doon na hindi nila puputulin. And it is a must na i-replace talaga yung mga puno na naputol. Puntahan ko na lang si Nico guys kasi wala akong mahanap na pauluka. Siguro sa ibang area meron pero dito na side wala na siya. Meron sigurong picker na nag-visit kaya wala nang pauluka. Kasi dito sa area nila Nico, sobrang dami talagang pauluka. Kaya maraming nagpupunta din dito. And that is very nice kasi kapag may nag-pick ng pauluka, it means na magsispread din yung mga seeds nun and mag-multiply pa yung mga pauluka or yung mga berries doon sa area na yun. Tingin-tingin ako dito, baka meron ditong mga chanterelles pa ba na pwede nating balikan sa susunod na araw, no?
So, ito yung ginawang shooting range nila Nico guys. Si Nico is andoon sa kabilang side. Puntahan natin. Ito yung ginawa nila dito na pusil-pusilan ba. Sa atin, maglaro ng baril-barilan lang, char-char. Ito sa kanila, hobby niya talaga yan. Totoong baril talaga yan guys. And marami siyang ganyan kasi pamana din sa kanya. So ayun, doon sa stone, meron doong mark. So i-shoot niya yun doon. Tapos titingnan niya kung na bullseye ba o wala. Kung wala na bullseye, practice na naman ulit. But Nico is a very good shooter. How kaya na siya mo iskwala anang mga lingin-lingin anayang mga pangtira guys. Kaya usually kapag nag-hunt yan siya, 1 or 2 shot lang, tepok na talaga siya. Ayan, napabalik nandito si Nico. Yeah, I can. Ito guys, dito merong paulo ka, pero konti na lang siya guys. Yan Yan itong color red ba. So, i-ask ko na lang siguro si Nico na pumunta kami sa ibang place para mag-pick ako nito. Ito lang talaga ang kailangan ko. Yan yung hunter ko guys, Is that the gun Papa Pauli gave you? No, tää on urkki. That's from Urki Papa. So, yung baril na gamit ni Nico ngayon guys for shooting is galing sa kanyang lolo. Pamana talaga sa kanya yung mga baril guys. Meron din siyang binili but he likes using the one na pamana sa kanya ng kanyang mga lolo. Yung dalawang lolo ni Nico guys is hunter din sila. So, sa family nila Nico ngayon, siya lang ang hunter. Nabungog ko guys. Makabungog siya kaya wala ko yung anak ba. Walay pang 10 sa dalunggan. Kaya alis na ko dito bago pa masira yung aking eardrums. So guys, hayaan ko na si Nico na mag-practice dyan. Kasi every 2 shots pupuntahan niya yung kanyang target. Tapos isi-check niya kung ano ang result. Nasa bullseye ba or just around the bullseye. Pero usually it's always in the bullseye. Nabungog ko guys. Nabungog akong dalugan. Ay, kusog kayo. Sobrang malakas yung baril talaga ni Nico. And he is preparing for this moose and hindi mouse guys. Hindi mouse guys. Moose, yung may malaking sungay na ganun guys na animal. And yung peura or yung deer. And it's very allowed to do hunting here in Finland as long as you are a licensed hunter. Kung hindi ka naman hunter, hindi pwede. Kasi only hunters can do it. And in a year, there's a number of animals only or number of deer or moose na pwede mong i-shoot. Ayan na naman yung mga hirvi karpanen. Uy, may langaw or parang ang tawag din basta para siyang langaw guys na sumusuksok sa mga buhok ba. Annoying siya masyado. Hindi naman siya nangangagat pero annoying siya. Baka may sumuksok sa aking ulo. Kasi makati. I-pick na lang talaga natin yung mushroom guys kasi baka hindi rin ako makabalik dito bukas. Ayun lang
dito na side. Para hindi siya ma-overwater kasi umuulan-ulan na dito palagi sa amin. Kaya hindi rin ako everyday talaga nagpipik ng mushroom. Depende lang kung may panahon ako and hindi umuulan. Kasi kapag umuulan, hindi rin maganda mag-pick. So, i-pick na lang talaga natin tong mga mushroom na andito sa forest nila Nico. Yan oh. Oh, like ganyan. Nasa ano na siya, ground. Hindi ko naman yan siya tatabunan ng lupa, guys. Ganyan lang ang pagtabon yan. As long as na hindi siya ma-expose. Kasi, nasa ilalim na rin yung kanya mga mycelium. Kakamayin ko na lang to kasi, wala akong dalang kutsilyo. Ang ganda, diba? Ayan pa guys, oh, sobrang dami, oh.
years ago guys, dito namin tinanim yung mga bagong puno. For now, hindi pa siya visible kasi maliliit pa sila. But last summer, chinek ni Nico and they were growing very well. So in couple of years, itong area na to dito na puno siya ng grass, mapupuno din ito ng birch trees. Yung mga tinanim namin that time was birch trees and yung kusi or yung Christmas trees. Yung ganyan guys, oh. So dito sa kanila, sa itong lupa na to, sa kanila to, so forest nila. So kapag Pasko, dito din kami kumukuha ng Christmas tree namin. Tapos kung gusto nyo rin ng Christmas tree, padalhan ko kayo. Kayo na magbayad ng shipping. Libre na yun. O kaya pumunta kayo dito, kumuha kayo ng Christmas tree na gusto nyo. Si Nikos andun pa rin sa loob ng forest guys. Nagsushooting pa rin siya doon. And maglalakad-lakad lang muna tayo dito. Magtitingin-tingin tayo kung meron pa bang mga pagkain na pwede natin i-pick. Ganito ang forest guys, o kapag young forest pa lang siya, hindi mo siya malalakaran sa loob kasi nga sobrang daming stems. So ang ginagawa ni Nico, isa sa mga trabaho niya yon na mag-maintain ng forest. So yung mga trees, ikakat yan siya, yung iba dyan, para may yung ibang trees is mabigyan ng space and makatubo sila ng mas maayos. Tapos yung mga oksa or yung mga branches, pwede niyang i-collect para ibenta for wood chips or hayaan lang siya dyan sa ground. Tapos magdedecay na siya doon and it will be a source of energy for the trees as well as for the mushrooms to grow. Tapos yung mushroom guys, tumutubo sila with the help of the roots ng mga kusi and birch trees. Itong mga puno na nakikita nyo dito guys, these trees were 20 years old. Ang mga puno dito sa Finland, they grow very slow. And during winter time, they hibernate or they sleep. So they stop growing during the winter season. But springtime and summertime, they come back to life. And then they start generating energy again and they start growing again. Kaya napaka-slow ng kanyang process but it's worth it. Kasi kapag nakat yung mga puno, malaki-laking pera din yun. But yun nga, hindi siya every year. Kasi ang mga puno sobrang tagal nilang tumubo. Hindi kagaya dyan sa atin sa Philippines. So yung forest na andun sa likod, dyan yung secret place ko ng chanterelles. Dyan tayo nag-pick few weeks ago. Yung sobrang daming chanterelles na para siyang carpet na naandun sa ground. And itong area na to dito na di pa masyadong matataas yung mga puno. Parang bushes pa lang siya. Dito din namin tinanim yung ibang puno guys. So in couple of years, may mga puno na natutubo dito. And malalaki na yun by that time. Yung mga puno na andyan ngayon guys, galing doon hanggang papunta doon. Yan yung mga pine trees na yan. Ang nagtanim niyan is yung family ni Nico. Yung nanay niya, yung mga kapatid niya. They were still young that time. Si Nico was about 15 years old. I remember yun ni Nico kasi sabi niya it was a very hard work. Marami silang tinanim na puno. Kasi that time, it was an old forest. And kailangan nila ng money that time. So pinaharvest yung mga puno. But since naharvest nga yung mga puno, hindi pwedeng i-leave empty yung space. Kaya tinamnan nila ng mga pine trees. Yan. Mga pine trees. Tapos, of course, may mga ibang puno din natutubo. Kasi yung mga birds and sa wind, yung mga seeds nun is madadala siya ng hangin. So, tutubo din sila dyan. So, kita nyo yan dyan sa loob. Hindi yan pwedeng lakaran. So, kapag nagkaroon na ng time si Nico, or kung perfect na yung timing na pwede nang i-clear yung area, like, mag-cut siya ng isang tree dito tapos sa kabilang side, ganyan, para magkaroon ng space.
and tumubo na mas maayos yung mga puno. 2 years ago guys, dinala namin yung nanay ni Nico dito kasi nung tinanim nila to, after that one, hindi na siya nakabalik. Hindi na niya binalikan kasi nga busy din siya sa buhay niya and marami din siyang mga gawain. Tapos nung dinala namin siya dito, grabe guys, yung motong nyo guys, parang nag-star-star. Sabi nyo, lo, sobrang dami ng puno, ang lalaki na nila, ganyan. Na-amaze sila sa mga puno guys. They are like trees fanatics. Ganon yung na mga Finns ba, lalo na yung mga tao na nasa countryside. Maliliit na bagay, nakakapagpasaya na sa kanila. Sabi niya, it was very hard work daw nung tinanim nila ito kasi 4 na bata, tapos yung nanay niya, siya lang mag-isa nag-alaga dun sa 4 na bata na yun. But Nico was about 15 years old that time, so nana siya buot ato na time guys, so murag okay ra. Pero ang iyahang ubang igsuon kay gagmay pa jud that time. So murag lisod-lisod gyud, pero nagawa nila ng paraan, na manage naman nila, kaya yung mga puno ngayon, they're so beautiful and malalaki na sila guys. Pero ganun nga, slow nga ang growth ng puno dito sa Finland. It takes many years bago mo siya ma-harvest, but it's worth it. Guys, we'll end the video here. Enjoy lang namin yung sausage namin dito. So, kita nyo, sobrang daming kahoy dito kasi yan yung mga waste na kahoy na ginagamit namin dito sa Lavo kapag naghahunting kami kasi kailangan namin ng warmth. So, sa winter, lahat yan, mako-cover yan ng snow kaya merong trapal. So, mag-grill na kami ng sausage guys. We will see you tomorrow. Hey, hey!
you think is this forest coming